Ang Philippine Navy nagpakitang gila sa West Philippine Sea. Uy, mga Chinese militia vessels pinaalis. Yan o, yan ang magandang mga balitang babalitaan natin. No? Mga pagpapakitang gilas mga tol. At ipinapakitang talagang tinitindigan natin. No, nagpapakita ng tapang at tinitindigan natin yung ating soberanya, di ba? So itong video yung panonoorin natin ay mula kay John Reps mga tol. Syempre inihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito sa kanyang YouTube channel mga tol. Nakalagay po ang link sa ibaba. Alright, at kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng commentary and reaction video, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. Huwag na po nating patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to. Tatlong modernong barkong pangdigma ng hukbong dagat ng Pilipinas ang nagsagawa ng maniobra malapit sa Ayungin Shoal. Isang maliwanag na pagtatangkang itaboy ang dusi-dusi ng mga sasakyang pangdagat ng China na nanghihimasok at makakuha ng kontrol sa Ayungin Shoal. Ganyan dapat, no? Ganyan. Ang Western Command na nakabase sa Puerto Princesa sa Palawan ay nagulat na ang BRP Antonio Luna at BRP Jose Rizal na isang guided missile frigates kasama ang BRP Gregorio del Pilar na isang Hamilton class na high endurance cutter ay nagsagawa ng mga maniobra malapit sa Ayungin Shoal kung saan nakaground ang BRP Sierra Madre. Sinabi ng Westcom sa isang pahayag na binibigyang diin nito ang pakikipagtulungan ng mga sasakyang pangdagat ng Pilipinas ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala ng malakas na presensya at determinasyon ng Navy sa pagsasagawa ng kanilang misyon na protektahan at ipagtanggol ang interes ng karagatan ng Pilipinas. Ang ehersisyo ay nakita bilang isang mapanghikayat na maniobra ng tatlong barko ng Philippine Navy upang itulak pabalik ang mga sasakyang pangdagat ng China na nakapalibot sa Ayungin Shoal na agresibo at patuloy na inaangkin ng isla. Actually, militia vessels nga lang yun, no? Dapat kayang-kaya talagang paalisin yung mga ganun, eh. Ang ehersisyo ay dumating kasunod ng matagumpay na pagsasagawa ng RORE o Rotation of Personnel and Resupply Mission. Isang paglalakbay na nakita bilang isang maneuvering drill na sumasagisag sa pagkakaisa. Ang mahalagang misyon ng paglalayag ay nagpapakita ng pangako nitong pangalagaan ang integridad ng teritoryo at itaguyod ang katatagan sa West Philippine Sea, sinabi ng Westcom. Sa ngayon, ilang sasakyang pangdagat pa rin ng China, kabilang ang mga barko ng milisya na nanatiling nakapaligid sa West Philippine Sea. Mas marami pa yung militia vessels nila kaysa sa mga barko natin, no? Kaya kailangan talaga dagdagan ng dagdagan. Saka dapat regular yung mga ganitong pagpapatrol, 'di ba? Kasi kung saan may mga Chinese militia vessels, alam niyo na mga tol, doon na kinukuha nila yung mga isda, doon nasisira yung mga corals, pag alis nila sira na yung mga corals, 'di ba? Hinakot na nila, sinira na nila yung tirahan ng mga isda. Nakakalungkot isipin mga tol. Tayo walang magawa. Buti sana kung yan binibuild lang ng tao, 'di ba? Hindi naman. Yan ay yamang dagat. Heto at pakinggan naman natin mga kabayan ang iba pang pahayag ng Westcom Vice Admiral na si Alberto Carlos. Ang objective natin is to establish a rules-based international order in the West Philippine Sea. Laging complain natin that our neighbor is not complying with international law. Tama. So our engagement with whoever offers to help us, whoever shares our desire, our objective to establish a rules-based international order. We are studying it carefully. All the offers are on the table. Wala pa namang decision on whether we do a joint patrols, but we are very, very happy to note that they are supporting our position, they share our position, and they're willing to help us. Yun ang importante, they're willing to help us. Now, if we will accept their help or not, it's still on the table. Wala pa ring guidance. I have not received any directive to do a joint patrol with anybody. All our patrols in the West Philippine Sea now are unilateral. It's jointly conducted with the Philippine Coast Guard and the BIFAR, not with any foreign country. Alright, so ngayon no, talagang nagpapatrol tayo na wala pa mga kapatid, no. Pero wini-welcome naman natin if ever na merong mga ibang bansa, no, na nakikisimpatya sa atin, nakikita yung desire natin at willing silang tumulong sa atin
dito nga no sa pagpapatrolya natin, sa pagpapatupad ng international law. Kasi mga tol, talagang ang Pilipinas, no, kulang na kulang tayo sa mga barko, kulang na kulang tayo sa mga kagamitan para ipatupad yung naipanalo nating kaso, which is nga yung soberanya natin dito sa West Philippine Sea. 'Di ba? Meron tayong claim diyan at naipanalo natin yan sa Court of Arbitral Ruling noong 2016. Napawalang bisa yung claim ng China, na-award yan sa Pilipinas. Ngayon, since na-award na sa atin, at hindi yun kinikilala ng China, kaya nagdagsaan dyan yung kanilang mga China militia vessels, mga PCG nila. Ang kailangan natin ngayon is ipatupad yung batas na international at yung batas ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapaalis dapat sa kanila. Tindigan natin etong bahura na to o etong bakuran na to, etong teritoryong to ay sa Pilipinas, mga tol. Parang ganito yan 'di ba? Meron kang isang lupa na pinamumuhayan ng mga illegal settlers, mga ganon. Ngayon, sinabi ng hukuman na o sige, pwede mo nang paalisin. 'Di ba? Pwede mo nang paalisin, itayo mo na kung ano yung mga planong project mo diyan. 'Di ba? Etong mga illegal settlers na to, maniningil pa yan. Hindi, lipat nyo kami. 'Di ba? Bayaran nyo kami. Ang tagal-tagal na namin dito 'di ba? Amin na tong lupang to, may mga ganon, 'di ba? Well, ikaw bilang ikaw ang nagmamay-ari niyan, kailangan mo syempre ipatupad yung karapatan mo. 'Di ba? Kahit na magkagulo kayo diyan, pero kung makukuha naman sa mabuting pakiusapan, bakit hindi? Pero kung palaban yung umuukupa doon sa teritoryo mo, kailangan mo talagang gamitan din kahit papaano ng puwersa. Kasi kung ayaw talagang kilalanin 'di ba? Anong magagawa mo diyan? Maliban na lang, mga tol, kung hahayaan mo na lang, o sige, para walang gulo, inyo na yan. Kung gano'n kaso bansa itong pinag-uusapan natin, mga tol, no? Kumbaga hinalimbawa lang naman natin doon. Bansa itong pinag-uusapan natin. Hindi to katulad ng isang simpleng lupa lang, no? Malawak din tong West Philippine Sea. Pero hindi naman gano'n kalawak kukumpara natin doon sa inaangkin, mga tol, ng China. Dito sa West Philippine Sea, napakayaman nito sa yamang dagat, sa mineral, sa oil, sa isda, na imbis na pakinabangan natin dahil pasok nga to sa exclusive economic zone ng Pilipinas, nauuna pa silang makinabang kaysa sa atin. Yung mga mangingisda nating Pinoy, pinapalayas nila, 'di ba? Yung mga corals, binalahura nila, 'di ba? Nawalan na ng tirahan yung mga isda. Yung mga PCG natin hinaharas, hinaharang, hinahabol. So ano dapat nating gawin dito, 'di ba? Ikaw bilang isang mamamayang Pilipino, ano sa tingin mo ang dapat gawin ng gobyerno? 'Di ba, hayaan na lang ba natin? Panatilihin natin na para sa kapayapaan, ganyan na lang, hayaan na nating batok-batoko na lang tayo, 'di ba? 'Yun naman ang lagi nating tanong 'yun naman din ang lagi nating sinasabi. Ayaw natin ng gera, ayaw natin ng gulo, pero ayaw naman nating mawalan ng soberanya dahil sa pagiging natin, pagiging takot, sobrang takot magkagulo, napapabayaan na natin yung dapat na atin, mga kapatid, no? Ikaw, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka sa baba. Pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.